Face the Nation. Example, susubukan natin ipalagay. Land use. Land and water use yan, no? Okay. Yung land use, ito lang ang lupain natin. Anong lupain ang kailangan natin para sa pabahay, residential, industrial, mga factory, commercial, mga mall? Saan mo ilalagay yung eskwelahan? Saan mo ilalagay yung munisipyo? Para sa pamagitan ng pangmatagalan na pagpaplano, alam mo kung saan mo padadaan yung kalsada, yung release ng tren, saan mo ilalagay yung port, no? At, di ba sabi ng gobyerno, sabay-sabay na pag-angat at pag-unlad. Inclusive growth ang tawag doon, or whole-of-nation approach. Pero dapat naman siguro, kung ganun ang pag-isip natin, unahin natin na tulungan, i-develop yung pinakamalayo, pinakamahirap, at pinakamaliit para sabay-sabay ang pag-angat. Hindi lamang yung naranasan natin yan sa DICT, no? Hindi lamang kung saan marami ang boto, kung saan kakikita. Siyempre, pag i-develop mo yung pinakamalayo, pinakamaliit at pinakamahirap, dadami ang economic activity, maging productive, dadami ang tao. Pag dumami ang tao, dadami ang boto, kikita ka rin dyan. So ito yung tinatawag sa management theory, no? Na short-term cost of a long-term benefit. Yan ang naiwanan kong trabaho at napapaloob yan dun sa sinasabi kong seguridad. So mas lalo nyo pa pong nakita kung ano yung mga kailangan ng mga nasa talagang malalayong lugar nung naupo kayo bilang chairman ng DICT. Hindi lang nung chairman ako ng DICT, nag-chairman rin ako ng Energy, Committee on Energy, Public Order, no? Defense, Environment, di ba? Agrarian Reform, no? So naranasan ko yan ng personal. May mga pinuntahan kami lugar, Lordy, no? Alam ba yung mayor at yung konseho, nag-uopisina hindi dun sa lugar nila. Tatawid pa sila ng dagat, dun sila nag-uopisina sa sentro, sa mas maraming tao, sa mas maraming serbisyo. Bakit? Kung magbiyahe sila, ang bangka nila kahoy lang. Kung lumubog yun, di wipe out. So sabi ko, bakit? Sir, nag-request na po kami ng sasakyang pandagat na sana naman bakal at malakas yung makina. Ilang taon na yon. Sabi ko, hindi kayo pinapansin o pinakikinggan. Bakit kaya? So nag-isip ako, Lord, sabi ko, ilan ba ang botante sa inyo? Sir, 800 lang eh. Kaya pala. Kasi kukunti botante niya. Yun Kukunti ang magbebenepisyo. Wag naman ganon. Oo, Wag kasi naman tayo, bilang ikaw, kumakandidato, tingnan mo yung kapakanan whether kukunti sila dyan or marami sila dyan. Pero isa dun sa mga tanong ko, siguro, meron lagi talagang pros at cons. Ikaw, Senator, kumandidato ka ever since, lagi kang independent. When you're independent, parang nag-iisa ka sa adhikain mo. Halimbawa, kung nasa Senado ka, independent ka, hindi ka ba nag-iisa? Katulad ngayon, sa pagkakampen mo, kanino ba tayo lalapit? Kasi baka itong partido dito. Pero, kung ikaw naman ay independent at nakalusot ka, nakita mo din talaga yung tunay na suporta sa iyong pinakikipaglaban. Totoo yun. Independent nga tayo, Lorlyn, pero maliwanag naman yung plataforma at programa natin, no? Ngayon, hindi naman ito sa pampipintas, no? Wala naman talagang partido political sa atin, no? Pag may nananalo, lipatan doon. Pag natalo, balik, no? At saka nagkakapersonalan. Kung hindi pinag-uusapan yung plataforma at programa. Tayo may malinaw na plataforma at programa. Maganda naman ang layunin itong mga kumakandidato, no? Pero ang sinasabi ko lang is yung partido political na dapat nag-aay ng plataforma at programa, parang hindi natin nararamdaman. Ngayon, yun naman ang bentahe ng pag-independent natin. Maliwanag ang plataforma at programa natin at isang salita, seguridad. Siguro ganun din ang plataforma, pero sinasabi nila. Pero kakapersonalan. Tayo naman, nasa gitna tayo. Hindi tayo kumakampi. Isa lang ang kakampi natin. Yung taong bayan. Public interest. Yes, yan naman po yung ating nakikita. At sa pagbabalik po ng Face the Nation, iisa-isahin po natin kung ano nga ba ang mga plataforma at programa na nais pang magawa ng ating senador na nagbabalik na sana ay muling mailuklok bilang senador ng bayan ngayong darating na halalan. Ito po ang Face the Nation. Face the Nation.